Naririto po tayo, mga hinubog ni Lord. Kaya ngayong umagang ito, binabati ko po, bago po siya kuya, first time, second time. Okay. First time. Narinig na aso. Yan. Si ate po'y nandito po muli, good morning po sa inyong mag-asawa. At siyempre sa aking mahal na ina. Yan, magandang umaga po sa akin pong mga kapatid, sa akin pong pamilya, sa aking may bahay, kay Sister Dina, sa aking mga anak, manugang na po. At higit sa lahat po, sa atin pong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Maraming salamat po at tayo ay pinagkalooban na naman ng Panginoon na makiisa o makibahagi sa gawain. Kaya ngayong umaga pong ito ay samahan niyo po muna ako sa ating panalangin. Sige po, tumayo po tayo na. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kalikuan. Hindi po kami, Panginoon, nakaabot sa iyong pamantayan. Kaya, Lord, sa umagang ito, marapatin niyo po kami, Panginoon, na lumapit sa iyo, magpuri at sumamba, Panginoon. Lord, pakalinisin po, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga isip, itong katawang lupang ito, Panginoon. Lord, akong magsasalita, Panginoon, gamitin mo lamang po ako, Panginoon, na maging daluyan ng iyong kapahayagan, ng iyong mga salita, Panginoon. At kami po, Panginoon, na makikinig, Lord, bigyan mo po kami ng puso, isip, maunawaan po namin kung ano yung ipagagawa mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Kaya, Lord, ang umaga po ito ay inihahatid po namin sa iyong paanan ang mensaheng gagamitin ng umagang ito. Kaya, Lord, ikaw po, Panginoon, na maitaas, ikaw po ang mapapurihan. Kaya, Lord, pinupuri ka namin ang mga sinasamba ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ito po, mga kapulo po. Ngayong umaga pong ito, ang ating pag-uusapan ay nasa aklat ni Malakias. Si Malakias po ay isa pong propeta ni Yahweh. Pinakahuling propeta bago po ang New Testament. Siya po yung huling aklat sa Old Testament. Sige nga, Kuya Tan, ako. Ang ating pong topic ngayon ay nasa Malakay chapter 1 verse 6. Sabi po doon, pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumapastangan sa kanyang pangalan. Pinarangalan ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi niyo ako iginagalang? At kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi niyo ako pinararangalan? Yan ay tinatanong ni Yahweh noong panahong ang mga Israelita ay sobrang dami ng alam. Inaangkin na nila ang kanilang karunungan, inaangkin na nila ang kanilang kakayanan, at sila ay naliligaw na, nalilihis na. Kaya ang sabi niya doon, nilapastakan niyo ako. Pagkatapos, tinatanong pa ninyo sa paanong paraan namin kayo nilapastangan. So may sinasabi ang Panginoon at ang tao ay nagtatanong, bakit nga ba? Bakit nga ba natin nalalapastangan ng Panginoon? Sabihin doon, paano ba natin siya pararangalan? Paano ba natin siya papupurihan? Kasi ang sinasabi niya, bayatan pa kayo sabi niya, yung paglapastangan sa kanyang pangalan, ang sabi niya, kung ako ang inyong ama, bakit hindi niyo ako iginagalang? At kung ako daw naman ang inyong Panginoon, bakit hindi niyo ako pinaparangalan? Paano nga ba ang magparangal? Paano nga ba natin pinararangalan ang Panginoon? Paano ba natin iginagalang ang ating magulang? Pag sinabi natin iginagalang ko ang aking magulang, hindi naman nakikita sa ating mga gawa. So, paano nga ba natin masasabi siya ay ating iginagalang? Madaling sambitin. Sinasabi natin na pinararangalan ko ang Diyos. Subalit, hindi naman tayo nakakasunod sa kanyang mga utos. Kaya, ngayong umagang ito, meron po tayong 5 points. Meron tayong 5 points. Paano nga ba natin pinararangalan ang Panginoon? Ang title po natin ay Honoring God. Paano nga ba natin napaparangalan ng Panginoon?
Sa paanong paraan? Una, yan. Number 1, offering. Sabi doon, nag-alay kayo sa aking altar ng walang halagang pagkain. Itinatanong pa ninyo, paano naging marumi? No? Paano naging marumi ang aming mga handog? So, tinamak ninyo ang aking altar na dapat ay pinakamainam at pinakamaganda. Walang kapintasan at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. No? Alam niyo po ba, ang pagbibigay sa Panginoon ay pinakailangan pinakamainam. Sabi nga po ng exhorter natin kanina, no? Gaano ba kahalaga yung inihandog ni Abel? Ito ba'y basta lang niya kinuha? No? Tamang-tama po ang sa exhorter, no, ang ginamit niyang verse. Ang paano naghandog si Abel. Si Abel ay naghandog, no? Pinili niya po niya yung pinaka-mainam. So, ngayon, kung tayo ay maghahandog sa Panginoon, ano nga ba yung ating ihahandog sa Kanya? Basta lang po ba natin ito binunot? No? Basta lang natin ito kinuha sa bulsa? O sabi nga ni Kuya Sherwin, yung nag-share kanina, no? Pinakailangan bago pa man dumating ang araw ng paghahandog, tayo ay prepare na. At hindi lang po pinansyal, no? Hindi lang po mga things o bagay. Ang kinakailangan ano po ang ating ihandog, no? Yun po yung ating buhay. Pinakamagandang handog sa Panginoon. Kapag binalikan natin si Abraham sa Old Testament, ay sino ba ang inihandog niya? Dahil sa kanyang pagsunod, dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos, dahil sa kanyang pagpapahalaga o pagpaparangal sa Panginoon. No? Yun yung anak niyang si Isaac, di ba? Siya niyang ihahandog. Kahit masakit na masakit sa kanyang loob, kahit ikadurog ng kanyang puso, pero inihayin niya. No? Inihayin niya si Isaac dahil sa kanyang pagpaparangal sa Panginoon. So, ganyan din po tayo. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, sabi sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhikan sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya, ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. So, yun ang sabi. Kinakailangan daw ang ihandog natin ay itong ating katawang ito. Paano ba natin inihandog? So alam niyo po ba, yung sandaling ito na naririto tayo, ito na yung inihahandog natin ng ating buhay. Amen po? Kasi kita nyo, ang mundo, no? Pag sinabing outside world, nasaan po ang tao ngayon? Pagputinin na natin. Ang iba nagpe-prepare. Handang-handa na yung kondisyong panabong. Handang-handa yun. Kondisyon. Ang iba, saan pupunta? Pupunta ng mall. Ang iba, pupunta ng sugalang. Ang iba, pupunta ng inuman. No? Iba't ibang pupuntahan. Ibig sabihin, hindi nila talaga nahandog ang sarili. Although naniniwala naman sila na may Diyos. Alangan po natin sabihin sila ay walang Diyos, magagalit po yun. Amen po? Hindi po pwedeng sabihin natin ang ating kapitbahay ay walang Diyos, mapapagalitan po tayo. Kaya nga lang, hindi po nila nauunawaan kung paano natin ihandog yung ating sarili. Sabi doon, maging banal. Ihandog natin ang ating sarili. Ang sabi pa nga niya sa verse 2, wala na dyan. Magsiiba kayo, no? At huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Yun ang sabi sa Romans chapter 12 verse 2, yun po ang kasunod mo. Hindi na lang po nakasama. Ang sabi doon, magsiiba kayo. Tayong mga hinirang ng Diyos, tayong mga pinili ng Diyos. Ang sinasabi doon, magsiiba kayo. Kaya ano po ang ating dapat gawin? Huwag po nating tuluyang mapalayo ang ating pamilya o ating mga kapitbahay, ang ating mahal sa buhay. Encourage din po natin sila. Madala po natin sila dito. No? Maisama po natin sila sa ganitong gawain. Maihandog din po nila ang kanilang buhay. Alang-alang sa masaganang habag ng Panginoon. Ang tanong po'y ganito. Umpisa po ba nung tayo ay sumunod kay Kristo? Tayo po ba'y napahamak? Tinatanong ko po kayo. Napahamak po ba tayo? No.
resulta. Amen po. Yun pong mga dati na, yung ilang taon na, mahabang panahon na. Ang tanong ko po'y ganito, napahamak po ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Ikaw ito, natanong ko, napahamak ka ba? Oh, praise God. Walang napahamak. Kasi ang sabi niya, no, ialay ninyo ang inyong buhay. Ito raw yung tamang pagsamba. Kaya purihin ng Panginoon, naririto po tayo. Number 1, offering. Number 2, obeying. Napakaganda po niya. Isa po yung bahagi ng pagpaparangal sa Panginoon. Kung paano mo ino-honor ang Diyos. Kung paano mo pinahahalagahan ang magulang. Yung pagsunod. Kapag nawala po yan, mahihirapan na nating sabihin pinararangalan ko ang Diyos. Kapag nawala po yung obey na yan, mahihirapan na natin sabihin na sinusunod ko ang nanay ko. Amen po? Ate Jonah, di ba? Kapag nawala sa atin yan, masasabi ba natin nag-obey ako kay Ate Beth? Di ba? Hindi. O, di ba? Si Ate Bigma, kay nanay yun, di ba? Hindi po pwedeng mawala yan. Ganon din po sa Panginoon. Kapag nawala yan, alam niyo po ba, yung salitang obeying, diyan po tayo minsan bumabagsak, diyan tayo tinatalo. Kasi alam niyo po ba, yung impluensya ng mundo. Bakit ko sinabi? Minsan ang kapitbahay ay may masayang pupuntahan. Ito'y labag na labag sa kalooban ng Panginoon. Palibasa siya'y may impluensya, doon po tayo nadadala. Amen po. Yung pananampalataya sa Panginoon, naiiwanan mo. Tingnan po natin sa Book of Daniel. Parang wala dyan, no? Yun pong magkakaibigan, no? Si Sedra, si Sadra. Si Abednego. Sigurado po. Yan. Nung panahon yun, si Haring Nabucodonosor, no? Siya ay naggawa ng ribulto na ginto. Ang sabi niya doon, kung sino man ang makarinig ng serbato o nung, yung trumpeta, no? Lahat ay luluhod, magpapatira pa upang sumamba sa aking ginawang ribulto. Subalit yung tatlong Hudyo, no? Siya ay nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi po siya nagpatira pa. Siya ay katiwala ng hari, tagapamahala sa Babylonia. Yun ang sabi doon. Nagalit siya. Yung tatlong Hudyo ngayon, yung sina Sadra, Meshach, saka si Abednego. Nasa Book of Daniel chapter 4. Hindi ko lang po, nasa chapter 4. No? Hindi po sila sumunod sa hari. Hari yun ha, may impluensya. Kasi bakit? Dahil sa pagpaparangal nila sa Diyos. Ano ang ibig sabihin? Minsan tayo ay naaagaw ng mundo. Tinatalo yung ating pananampalataya ng mundo dahil sa influensya. Tinatalo tayo. Huwag po natin hayaang magkaganon. Anong hatol? Anong hatol sa tatlong magkakaibigan? Ihahagis sa nagliliyab na hurno. Ihuhulog doon. Pero anong sabi ng tatlo? Lahat po na utos nyo ay wala kaming tinanggihan na paraphrase. Maliban lang sa pagsamba sa ginawa nyong Diyos-Diyosan. So, anong ginawa ng hari? Nagalit siya. Iniulog siya doon. But the God's power, hindi po nasunog yung tatlo. Ang sabi pa nga doon nakitang bakit apat yung lumalakad doon sa hurno na pinaghulugan nila. Bakit apat? Tatlo lang yung inuulog. Ibig sabihin po, sa tibay ng ating pananampalataya, saan man tayo dalhin ng kaaway, di tayo magagapi. Amen po? Huwag lang po nating hayaang taluhin ang ating pagsunod. Even sa family, kahit sa magulang, minsan tinatalo tayo. Ano ang tumatalo? Yung pong puso natin. Kasi bakit? Tayo ay nag-aral, si nanay ay hindi. Tayo ay malakas, si nanay ay walang pikanan. So ano pong nangyayari? Hindi po minsan nasusunod si nanay. Nawawala ang obeying. Hindi ko po sinasabi na dinig ng nanay ko. Pero
nangyayari po sa atin. Huwag po natin pabayaan. Mga anak, lahat ang alam ko narito, puro family. Puro family. Huwag po natin hayaan tayo'y matalo ng mundo. Kasi ito po yung sumisira, no, sa ating pagiging Kristiyano. Paano masasabing tayo'y born again? Kung nakikita ng tao na hindi tayo sumusunod sa mga authority. Huh? Bakit namumutaktak tayo? Galit tayo kay Kapitan, galit kay Kusihan, galit kay Mayor. Bakit? Bakit tayo nagagalit? Yan. Sila po ay itinalaga ng Panginoon. Even David, anong ginawa sa kanya ni Haring Solomon? Naon. Saring Saul? Ilang beses siya inatake para mapatay. Pero yung paggalang niya, hindi. Kasi sumusunod siya sa Panginoon. Amen po. Number 3. Bilis lang po ito. Number 3, respecting. Pag titingnan nyo, pare-pares lang, di ba? Offering, obeying, respecting. Alam niyo po yung salitang respeto, napakahalaga po niya. Para din pong obeyin yan. Hindi basta lang po binibitawan yung salitang respeto. Paano ba natin sinasabing nire-respeto natin ang Panginoon? Paano ba natin sasabihin nire-respeto po ang aking magulang? Kapag nawala po yan sa isang Kristiyano, wala na. Hindi na po natin makikita ang buhay ni Kristo sa atin. Hindi na makikita yung espiritong ipinagkaloob ng Diyos sa atin kapag nawala ang respeto. Even sa kapatid. No? Tingnan nyo, kapag nawala ang respeto ng magkapatid, hindi yan nag-uusap. Diba? Nasa ospital na yung pamangkin. Hindi pinadalaw ni ate o ni nene o ni kuya o ni totoy. Kasi bakit? Nawawala yung respeto. Diba? Minsan si Hipag, masama ng lasa. Natuwa pa. Bakit natuwa? Bakit natuwa? Mababawasan. Pag araw ng linggo'y nag-hallelujah, no, nag-amen. Diba kasaya? Realidad po yan. Realidad po. No? Kung sino yung magbilas, kung sino yung maghipag, hindi magkasundo kasi bakit binigyan ng gulay na sitaw si ate, si Hipag. Yung isa hindi. Naloko na. Sumaya na ng sumaya. Relate ba? Masakit po, masakit. Opo, masakit. Para lang tayo nagkukwentuhan dito. Pero, pag nilayan nyo, mag-devotion po kayo, bumasa po kayo ng Bible, tatagos po yan sa ating puso. Ano, Ate B and Ate Beth? Nakaranas bang nagagalit? Diba? Ingatan po natin yan. Minsan po talagang dumarating yan. Kasi nga, ang kaaway ay nagtatrabaho din. Maniwala po kayo sa hindi. Ang kaaway ay umaatake yan. At tuwan-tuwa yan kapag nakiliti ka niya. Sabi nga ni Pastora kung narinig ka yan, that's my dear. Yung naagaw niya, yung nasura, yung nagalit sa yung nawala ng respeto, ang sabi ni Pastora, that's my dear. Pero essentially, napakasakit po. Tinakailangan yung pagrespeto sa Panginoon. Tingnan niyo po, kapag binastos po natin yung ating kapatid, sino ang ating binastos? Si Lord, nasasaktan siya. Kasi lahat ng kasalanan ay pinagbayaran ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Even sa amo. Ang sabi nga, sa una no? Ang sabi niya kung ako'y alipin, no? Bakit hindi niya ginagalang ang amo? Tayong mga worker, bakit tayo ay walang respeto sa ating kumpanya? Bakit tayo walang respeto sa ating amo? Bakit tayo walang respeto sa ating superior? Sa manager, sa may-ari? Samantalang siya naman yung nagpapasweldo sa atin.
Di po ba? Kaya kinakailangan tayo ay palaging may kababahan. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo sa taga-Epeso? Ephesians chapter 4, verse 2 and 3, sabi niya, kayo'y maging mapagpakumbaba, no? Mahinahon at matyaga, magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Ano sabi niya? Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Kaya tayo pakibalik nga sa ito. Yan. Sabi niya, magpakumbaba, magpakahinahon, magparaya. At naniniwala po ako, no, tayong mga pinili ng Panginoon, yung words na magparaya ay nasa sa atin. Kung tayo ay tinatalo pa dyan, ipanalangin po natin. Mabuhay po tayo sa pagpaparaya. Napakasarap. Maniwala po kayo. Dati po ako, hindi ako napayag na kayo malalamangan. Nag-aalboroto po ako pagka-uwi sa bahay. At siya po yung tumatalo sa akin bilang ako ay lingkod ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, pinadi-devotion ko. Binigay sa akin ng Panginoon yung pagiging magparaya. Hindi po nasakit ang puso ko. Hindi ako atakihin ng high blood. Kasi pag hindi kayo nagparaya at lagi kayong surang-sura, lagi kayong galit na galit, asar na asar, ay naka. Sa tataba natin ito, sa lulusok, siya. Baka ako, sorry ito. Kaya kasi Ate Dolly, palaging ang puso niya, napakababa. Kasi iniingatan niya ng kanyang health. Ayan po. Ayan po. Subukan niyo kung kayo ay yamot na yamot. Nakakapangit pa. Opo, subukan niyo kayo yamot na yamot. Baka nga matisod pa kayo sa inyong dadaanan sa sure. Ayan po. Pero kapag nanatili sa inyo ang pagpapakumbaba, pagiging mahinahon, matyaga, yan ay pagmamahal. Kaya tanggal tayo. Yan ay ang respeto. Diyan natin mapapanghawakan ang pagrespeto natin. Ang pagrespeto sa kapwa ay para niyong nirespeto, hindi para nirespeto niyo ang Diyos. Yung pagsunod, yung pagrespeto, kinakailangan nasa sa ating laging isip at puso. Para tayo'y mabuhay, nakalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ayan po. Number 4. Loving. Di ba napakaganda? Napakaganda ng revelasyong ibinigay sa atin ng Panginoon. Basahin niyo po, obeying, respecting, loving. Lutong-luto po tayo dyan. Para na nga tayong nakapag-encounter pag natapos ang mensahe nito. Amen po. Pag bulay-bulayan lang po natin ang maayos. Tingnan nyo, ang pag-ibig, hindi lang basta itinanim yan. Napakaswerte kasi ang pag-ibig ay given, given. Ibinigay na ng Panginoon yan. Nasa sa atin na talaga yan. Kasi oras na makakita ka ng isang tao, di ba, minsan nagugustuhan natin hanggang sa atin ang mahalin. Kaya nga lang, sa katagalan, napapaltan. Ang pag-ibig ay, natutwist, nababaligtad, sura ang nananakit, yamot, nawala na yung pagmamahal. Sabi nga daw sa Malakay chapter 3, verse 6 hanggang 7, sabi daw, akong si Yahweh, hindi ko pa kayo lubusang nililipol sapagkat hindi ako nagbago sa aking pangako. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo sa akin at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa kanyo. Napakabuti ng Panginoon. Kahit tayo ay tumalikod noon. Diba tumalikod tayo noon? Pero nung tayo bumalik kay Kristo, tinanggap natin si Kristo, tayo ay nag-repent, tayo ay nagsisi, diba naramdaman natin ang kanyang pag-ibig? Sino ang nakakaramdam ng pag-ibig niya ng Panginoon? Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Tingnan niyo po,
John chapter 6. Yan. Dito natin tuluyang lubusang makikita. Kapisadong memory verse po ito. Amen po. Lahat na naging Kristiyano, yan po ang kauna-unahang verse na na-memorize. Di ba, Kuya Isan? John chapter 3, verse 16. John 3:16. Sabi doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang gustong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kanyang anak ibinigay. Para lang saan? Para lang sa ikaliligtas natin. So ngayon, paano natin may ibalik yan sa Diyos? Paano natin mapaparangalan ang Panginoon? Ang pag-ibig na ginagawa natin ay isang bahagi ng pagpaparangal sa Panginoon. Kaya nga ang title natin ay Honor and God. Kapag sa atin ay wala yan, kapag hindi nanalaysay sa atin ang pag-ibig, hindi natin masasabing ino-honor natin ang Panginoon. Kaya kinakailangan hindi lang pagmamahal sa sa kasintahan, huwag lang doon. Magiging kasi yun, magiging idolatry yun. Minsan nga nangyayari, nung tayo hindi pa Kristiyano, mas naging mahal pa yung kape ay sa pamilya. Sinasambit ko po yun. Dumating yung mga punto na gano'n. Minsan, mahal pa natin yung ating mga bisyo kaysa sa pamilya. Niyaya kang mag-church ng asawa ko, punta kayo. Kasi pupunta ako sa Bungan. Punta ko ng Sugalan. Ganyan po ang nangyayari. Paano natin masasabing pinapahalagahan natin ng Panginoon? Minsan mas minahal pa natin yung ating sariling kinalalayawan. Anong kinahihiligan? Mga mahihilig sa ML. On Yun M. ang mahal na mahal. On M. Mahal na mahal ang pag-ML. On M. Kapag inutusan ni nanay, sinikmat pa si nanay. Mamaya nga ay matatalo. On of Newton. On M. On of Newton. Pag naman dumating ang Christmas at ang Valentine, sasabihin, mahal na mahal ko si nanay. Pero pag walang mga ganong okasyon, nawawala ang pag-ibig. Ngayon, paano natin masasabi? Pinahahalagahan natin ang Panginoon na pinaralan niya. Kinakailangan palagi nasa sa atin yun. Amen po. Mabilis lang po ang mensahe nito. Number 5. Dito naman po tayo. Giving. Paano natin pararangalan ng Panginoon? Basta lang ba tayo nagbigay? Basta lang ba tayo bumikbit ng bagay para ibigay sa Panginoon? Sabi nga ni Kuya Sherwin kanina sa giving, di ba? Si Abel ay pumili ng pinakamainam. At anong verse pa, Erwin? Anong sabi ng Panginoon? Sabi doon, ibigay niyo yung pinakamainam na ani. At ibigay. Tingnan niyo po. Kaya tinong verse lang. Yan. Tingnan po natin, Bakit sinasabing ibigay natin sa Panginoon ang para sa Kanya? Tingnan niyo po. Sa Malakay chapter 3, verse 8 hanggang 12. Basahin ko po, Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinusumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnakawan ng buong bansa. Sige. Dahil sabi niya sa Malakay chapter 3, verse 10. Ito po yung kalimitan ginagamit natin sa giving. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang mga pangangailangan sa aking tahanan. At subukin ninyo ako sa mga bagay na ito kung di ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masagalang pagpapala.
Yun ang napakaganda. Huwag natin tingnan yung huwag natin tingnan yung pagnanakaw dahil hindi naman natin pinagnakawan ng Panginoon. Amen po? Di ba, umpisa nung tayo ay maging born again, umpisa nung tayo ay makakilala sa Panginoon, pinagnakawan pa ba natin ang Panginoon? Pinagnakawan ba natin? Pinagnakawan. Praise God. Kasi nga, nagbibigay tayo sa Panginoon ng bukal sa ating loob, ng abot ng ating kakayanan. At sina-challenge, tingnan niyo yung challenge ng Panginoon sa atin. Sa pamamagitan ng ating pagbibigay, tingnan yung challenge. Subukin niyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko buksan ng bintana. Amen po. Alam niyo po ba, ma-share ko lang sa inyo. Kami pong mag-asawa ay nag-prayer na ako ay magkaroon ulit ng trabaho. Naisip ko nga po ulit bumalik ulit ng abroad. Nag-aayos-ayos na po ulit ako. Pero hindi naman niloob ng Panginoon. Dahil nararamdaman namin na kinakailangan kumita, praise God, nagkatrabaho po ako nang hindi po ako nag-a-apply. Amen po. Nagkaroon po ako ng hanap buhay. No, yun pong aking manugang ay meron siyang subscriber ng PLDT sa may bahagi ng Marahan. No, nasabi daw na naghahanap siya ng maintenance at napakabuti ng Panginoon. Sabi lang niya, yung biyanan ko marunong mo yun. O di pumunta ako. Ang sabi nung may-ari kagad, ang tanong, magkano ipasusweldo ko sa'yo? Aba, napakagaling. Napakagaling. Dahil sa pagbibigay namin mag-asawa. Totoo po, dahil sa pagbibigay namin. Tamang-tama yung verse na yan sa side B. No? Ibinuhos ng Panginoon. Ako ang nagdikta ng aking sahod. Nagbigay ako ng sahod, hiyang-hiyaho ako. Baka hindi ibinigay, kulang pa pala, dapat pala mas nilakihan ko pa. Totoo po yun, hindi ko sasabihin kung magkano. Pero totoo po, napakalaking higit. Ang sweldo ko po ay parang supervisor higit pa. Oo, totoo po. Ako'y galak na galak sa Panginoon. Sa oras, no? Yung tinatnang ko doon, ang oras niya ay 8 to 6. Napakahaba. 500 lang ang sahod. Ang ibinigay sa akin ay malaki. Ang oras ko po ay 9 to 5 lang. Hiyang-hiya nga ako pag ako'y nauwi ng Kasi yung isa ay 8 to 6. Ako ay 9 to 5. At ang araw ng linggo, alam po natin pagka hotel resort, kailangan yan. Amen, Kuya Tayo. Di ba, Kuya? Ang Sabado at Linggo para talaga yan. Pero alam niyo mo ba, ang sabi ko agad, ako po ay lingkod ng Diyos. Hinihingi ko po sa inyo ang araw ng linggo. Abay, nag-agree ka agad. Ha? Alam niyo yung favor ng Panginoon sa pagbibigay. Ha? Subukin yung ibigay sa Panginoon yung para sa Kanya. Ibibigay ng Diyos yung lahat ng pagpapala. Hindi na po ako nakaisip umabroad. Parang mas kikitahin ko pa ho sa abroad yung kikitahin ko din. Amen po. Totoo po yun. Dahil nakakapagbaka pa po ako, nakakapagbaboy pa ako, nakakapagdala-gala pa po ako. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Tingnan niyo sa number, verse 11. Ang sabi niya sa verse 11, hindi ko na rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Last. Dahil dito ay sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain, sabi ni Yahweh ng kapangyarihan sa langit. Amen po. Sabi niya, granted sa ginagawa nating pagbibigay sa Panginoon. No? Ang sabi niya, challenge, subukin niyo ako, ibubuso sa inyo. At ang number 11, granted. Yung grantya. Ano sabi niya, Kuya, hindi ko na rin hahalaan sa lantai. Ang ibig sabihin noon, hindi niya papabayaan, no, na magkanluloko yung ating hanap buhay. Ang sabi niya sa term na yun, hindi ko nahahayaang sa lantai ng mga balang ang yun ang ginamit niyang word. Pero ang ibig sabihin noon, hindi niya hahayaang basta lang yung kita natin. Doble, triple, yung mga favor. Ano mang uri ng ating hanap buhay na mabuti. Di man ay negosyo, tayo may nangangamuhan, tayo may nasa gobyerno, tayo man ay maglalako, tayo man ay bumibiyahe.
Ang sabi doon, hindi ko hahayaang salantain ang inyong mga pag-aaral. Napakabait ng Panginoon. Kaya dapat ibigay natin. Sabi nga ni Apostol Pablo ibigay din natin yung ating buhay. Huwag natin hayaang mag-umisan. Conclusion. Ayan. Yan, conclusion. Malakay chapter 4, verse 1 to 3. Sabi niya, tandaan ninyo, darating ang araw, lilipunin ko ang mga palalo, at masama sa araw na yaon. Matutupok silang gaya ng mga dayami, walang matitira, sabi ni Yahweh. Sa 2, ngunit kayong mga sumusunod, ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sikat ng araw. Lulundag kayo sa tuwa parang mga duya na pinalaya sa ulungan. Sa 3, magtatagumpay kayo sa masasama at sila yuyurakan ninyo na parang alikabok sa araw na ako'y kumilos, sabi ni Yahweh. Balik natin. Yan. Isa pa, sabi. Yan. Sabi doon, tayong mga sumunod. Ano sabi niya na una? Ang mga palalo ay susunugin niya. Kaya mga kapatid, huwag nating mahayaan. Huwag nating hayaan na ang ating mga mahal sa buhay ay di mapasama. Kaya taas na. Sawag. Yung mga mahal natin sa buhay, kapitbahay, huwag mo natin hayaan diyan na masama. Ano pong dapat gawin? Win. Invite din po natin sila. Tiyagain. Isama natin sila dito. Kaya nga tayo may prayer of 3, prayer of unbegging. Kaya nga tayo ay merong Samaritan Sunday. Ito po yun. Sa conclusion po ito. Huwag po nating hayaang dito sila mapasama. Ano ang kailangan gawin? Invite. Prayer, invite. Huwag po nating hayaang sila ay magpatuloy sa mundong umiiral. Sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi natin po pwedeng sabihin sila yung walang Diyos, magagalit sila. Kaya nga lang, kinakailangan maipakilala natin o maipaalam sa kanila ang tamang pagsunod. Maibalik. Ang sabi nga palagi ni Pastor Joel, palagi na ginagamit, maibalik ang original na plano ng Diyos sa atin. To serve God, to love God, and to love people. Mahalin natin ang Panginoon at mahalin natin yung ating kapwa. Huwag nating hayaang sila ay mapariwara. Huwag nating hayaang sila ay maglublub sa makamundong kalagayan. Dali natin dito sa church. Invite natin sila. Sabi ko nga sa inyo kanina, napahamak ba tayo? Umpisa nang tayo ay maglingkod sa Panginoon. Oo, may mga pagsubok, may mga challenge. Sinusubok tayo ng Panginoon. Tinutokso tayo ng kaaway. Ang temptation ay lagi naririyan. Pero ang tanong ko, natalo ba tayo? Di ba hindi? Di ba nagtagumpay tayo sa likha ng kaaway at dikta ng kaaway? Dahil meron tayong makapangyarihan Diyos na tagapagligtas. Yun yung tatlong hudyong inihulog sa horno hindi nga nasunod. Sabi doon sa kwento. Anong sabi pa ni Hanang Hari? Magpatuloy kayong magpuri sa Diyos niyong buhay at makapangyarihan. Mas natanyag pa sila dahil hindi sila sumuway sa kalooban ng Panginoon. Ganyan din po tayo. Sikayatin po natin encourage sa asawa, sa mga anak, sa magulang, kapitbahay, kaibigan, lahat. Ang sabi niya, humayo kayo. Ibahagi. Share the words of God.
share the gospel, and preach the words of God. Kaya po ang ating pastor ay nasa sa Sambuanga, Davao, sorry. Nasa Davao ngayon. Doon po siya nag-preach. Hindi po siya umabsent. Napalayo pa na. Sacrifice. Kaya sa umaga po ito, sige po, tumayo po tayong lahat. Sige po. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Tunay nga, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ay hindi mo ipinagkait sa amin. Sa umaga po ito, Panginoon, maratating mo po na buksan ang aming mga puso, Panginoon, upang kami ay sumunod sa iyo, sa iyong katapatan, sa iyong walang hanggang habag at pag-ibig sa amin. Kaya Lord, sa umaga pong ito, ikaw po yung aming itinataas. Ikaw po, Panginoon, ang aming dinadakila. At Lord, dalangin ko po maisapamuhay namin lahat ng iyong plano sa amin. Maraming salamat po, Diyos, kaya pinupuri ka namin naman, sinasamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, meron po tayong prayer habang nagbibigay sila. Ito po yung ating prayer of faith, para po doon sa ating Samaritan Sunday. Ngayon po ay first week, kaya po kung sino yung ating pinagpe-pray na dalhin dito, ipanalangin po natin. Sige po, sundan niyo po ako. Sige po siya ito pa. Gabay sa panalangin. Panginoon, nananampalataya po ako Panginoon, nananampalataya po ako ng buong puso sapagkat sinabi mo sa iyong salita sa Mark chapter 11 verse 23, ng buong puso kapagkat sinabi mo na yung salita sa Mark 11 verse 23. tandaan ko ito. Tandaan ko ito. Kung ako'y nananampalataya sa Diyos at hindi ako nag-aalinlangan, Kung ako'y nananampalataya sa Diyos at hindi ako nag-aalinlangan, maaari kong sabihin sa bundok na ito, maaari ko sabihin ang bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito may mangyayari. at ito ay mangyayari. Patawarin mo po ako, Panginoon kung ako ay nagkaroon ng pag-aalinlangan sa aking puso. Patawarin mo po ako, Panginoon, kung ako ay nagkaroon ng pag-aalinlangan sa aking puso. Ngunit ngayon, ako ay naniniwala na ako ay iyong tutulungan na maging matagumpay para sa 3 tao na nais kong ipanalangin. Ako ay naniniwala na ako ay iyong tutulungan na maging matagumpay para sa mga 3 tao na nais ko ipanalangin. Sige po, isipin niyo po yung 3 tao na gusto niyong ipanalangin, madala niyo rito. Sige po, isipin niyo po kung sino yun. Idinadalangin ko sila sa 3. Dinadalangin ko sila, Nananampalataya ako na nais mo silang maligtas. nananampalataya ako na nais mo silang maligtas. Sapagkat sinabi mo sa salita na 2 Peter chapter 3 verse 9, Sapagkat sinabi mo sa iyong salita na 2 Peter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya na inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako, iyong alang-alang sa inyo. Hindi pa niya tinutupad ang mga pangako niyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Binibigyan ka niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na mapahamak. Naniniwala ako na ang kaligtasan ay nagbubuhat sa iyo. Naniniwala ako na ang kaligtasan ay nagbubuhat sa inyo. Ang iyong pangalan lamang ang tanging makapagliligtas sa tao mula sa kasalanan. Ang iyong pangalan lamang ang tanging makapagligtas sa tao mula sa kasalanan. Nananampalataya din ako na ikaw ay nagmamahal sa mga tao at nais mo sila ay maligtas.
Nananampalataya din ako na ikaw ay nagmamahal sa mga tao at nais mo sila ay maligtas. Panginoong Jesus, Panginoon Jesus, salamat sapagkat ikay namatay sa krus para sa aming mga kasalanan. salamat sapagkat ay namatay sa krus para sa aming mga kasalanan. Na kahit mayroon kang kapangyarihan upang iligtas ang iyong sarili sa kamatayan, ngunit pinili mo pa rin ang sundin ang kalooban ng Ama. Na kahit mayroon ang kapangyarihan upang iligtas ang iyong sarili sa kamatayan, ngunit pinili mo pa rin sundin ang kalooban ng Ama. Kaya salamat sapagkat iniligtas mo sila. Kaya salamat sapagkat iniligtas mo sila. Inaangkin ko ang iyong mga pangako. Inaangkin ko ang iyong mga pangako. Nananampalataya ako na iyong nang iniligtas ang mga buhay nina. Nananampalataya ako na iyong iniligtas ang mga buhay nila. Sige po, isipin niyo po ulit yung tatlong pangalan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa pangalan ng iyong anak. Amen. Purihin ang ating panalangin ngayon sa tatlong tao. Sige po, ngayong umaga nito ay tayo po ay dadako sa ating pong banal na hapunan. Bakit natin ito ay ginagawa? Bakit ginagawa ng mga nakipag-isa kay Kristo ito? Dahil tayo ay nakikiisa, no? Dahil tayo ay nakikiisa sa pakikisa sa ano? Sa kanyang huling hapunan. Alam niyo po ba, ang pagtanggap natin ng tinapay na ito ay sumisimbolo, no, na tayo ay nakiisa kay Kristo. Ito ay sumisimbolo, no, na tayo ay nananampalataya na si Kristo ay namatay sa krus, muling nabuhay para sa ating ikaliligtas. Hindi lang po natin ito ginagawa dahil sinabi sa Bible. Ginagawa po natin ito, malinaw sa atin, no, na tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. Ang pagkain ng tinapay, sabi niya, dinampot niya ang tinapay, pinagtira-tiraso, at nagpasalamat sa Panginoon. At pagkatapos noon, tinawakan din niya yung saro, tinawakan niya yung alak, no, na sumisimbolo sa kanyang dugo. Alam niyo po ba, ang dugo na bumuho sa krus ng Kalbaryo ay ito yung tumubos sa lahat ng uri ng ating mga kasalanan. Hindi lang natin ito ginawa dahil kailangan. Ginagawa natin ito dahil sa pag-alaala sa sakripisyo o sa hirap na tinanas ng ating Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, itaas niyo po yung inyong tinapay at sabay-sabay po natin kanin. Inumin niyo po yung taro. Panginoon, maraming salamat po sa umaga po ito. Lord, naging kabahagi kami sa iyong huling hapunan. Bilang Lord, ikaw ay inaalala namin, ikaw ay patuloy namin, Panginoon, sambahin dahil sa pagkatubos mo sa aming mga kasalanan. Lord, sa umaga pong ito, pagpalain mo po ang aking mga kapatid. Patuloy mo po silang pagtagumpayin, Panginoon. Lord, lahat po ng kanilang mga naisim, Lord, dinadaras po sila sa inyo. Sa kanilang pong mga hanap buhay, sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga pinagkakaabalahan, Panginoon. Pagpalain mo po. Blessing upon blessing, Lord. At Panginoon, sa mga nag-aaral, sa mga estudyante, bigyan mo po sila ng katalinuhan, bigyan mo po sila, Panginoon, ng karunungan, makapagtapos sila ng pag-aaral, maabot nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sa umaga pong ito, pagpalain niyo po yung aming mga magulang na patuloy na gumagabay sa aming Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. Kaya sa umagang ito, pinupuri ka namin, Ama, sinasamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. God bless po sa bawat isa.
Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat. Hello. Hello po. Announcement lang po. Maiwan po yung mga estudyante po ng SOL2. Ayan. Diba, God bless po. Another announcement din po. Reminder lang po sa mga youth na hindi pa nakaka-register. July 26 po ang ating campus rep. Di mo ba makipag-ugnayan lang po sa akin, kay Pastora, para po sa details.